Magandang Hello, gabi po. we're live. We're live. Alive and Alive. live. Kumusta kayo lahat, mga kapatid? Ayos po, Oh. ano? Long time no see. Long time no see, kung saan nagpupunta si brother Henry at maraming pinupuntahan. Ngayon na natin siya nakita uli. Salamat sa Diyos. Pero bago tayo Ano- magpatuloy, mga kapatid, tayo muna yung mananalangin po. Panginoon namin Diyos, salamat po muli. Nananatili po ang iyong pag-ibig sa amin. Ang pagpapahinuhod ay tinatanggap namin. Ang patuloy mong pagbibigay sa amin ng lakas, ng buhay, sa kabila ng aming mga dinaranas sa araw-araw ng aming paglalakbay. Pinupuri ka po namin, sinasamba namin at dinadakila po namin ang iyong marangal na pangalang Yahuwah. Salamat po Ama at naway patuloy mo kaming samahan sa paghahayag namin ng iyong mga katotohanan alang-alang po sa kapakanan ng mga kaluluwa ng mga tao. Umaasa po kami, pinatawad mo rin ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po'y dalangin namin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Henry, ano po yung ating paksa? Kapatid na Henry. Ayun, maganda po yung topic natin. Nadidinig niyo po ba ako ng malinaw Oh, dyan? maliwanag. Yes, ano? O, sandali, Papakita natin yung ating slide. Ayan, no? Teka. Episode. 152 episode na tayo. 152. Oho, wow. Ang dami na po nun, Ang season na ba yan? Ang dami ng season yan, Nagsimula tayo 2017 yata, di ba? 152, madami na yan, Dami na yan. Ayan, puntahan natin ang ating paksa. Paksa natin ito. Ayan, no? Kasi ang dami nagtatanong, timing kasi, no? Di ba the last couple of weeks or maybe a month ago, there was that election in Vatican. Di ba? Ano ba tawag nila doon? Yung conclave. Conclave. O, di ba? Movie pa nga conclave. So, pumili sila ng kanilang bagong pope. Di ba? And ang nanalo or ano ba ang tamang term doon? Ang napili nila na bagong pope ay galing dito sa US, ano? US. Yeah. Ano nga ba ang pangalan niya? Pope Leo ba yun? Leo the 14th. Ayun, no? Leo, ano? Wait po, merong pumapasok na sound. Parang merong ano, no? Sa atin ba, tayo ba yung na-infiltrate na or what? Saan ba galing yun? Hindi. Yun. Meron na ba? Wala na, no? Wala na. Okay. Paki-off nyo na lang yung Bluetooth ng mga phone. Anyway, ito po ang topic natin, no? 1,000 bago tayo pumunta, no? Laging may nagtatanong, what is Berean? Ayan, no? Nakasulat dyan, no? Yeah. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. So, itong mga tao pala na to na mga Bereano, open-minded, ano, nakinig sila. Talagang sabi nga rito, eagerly, Pero hindi sapat yun. Parang, teka, pag uwi siguro nila ng bahay, teka, totoo kaya yung sinabi nung naturo na yun? So, they searched the scriptures day after day, to see if Paul and Silas were teaching the truth. Ayan, di ba? So, maniniwala ba kayo na nalaman ko lang tong mga Brad Simbahan. Itong mga Bereans na to, maybe less than 5 years ago. I never heard of such. Kahit na nagbabasa tayo ng Biblia, parang hindi naman pumasok sa isip natin yung Bereano. Ang lagi natin nadidinig yung mga taga Macedonia. Pera. Yeah, Macedonia, Akaya, Macedonia.
Yung Akaya, ano yan eh, meron pang isang pagkabinubagkas ng akin na, Akaya pala, akin na, kinaabuloy mo. Yan. Yeah. Tapos ano ba yung lagi nating nadidinig nun? Sa Hagay, maghakot daw Ah, ng mga kahoy. Pala ng kahoy, Yeah. makyat sa Mm. bundok. Eh ngayon, nung huli na, magkaabot ka na lang daw ng cheque. Kaya hindi na Oo. kahoy. Hindi Mhm. na Kinakahoy. kahoy. At saka dito sa Amerika, di ba yung ginawa pa nila, cheque na Eh nakalagay, nga, pay to the order of cash. yan Wow. nga, cash. Oh, Para cash eh, walang oh. walang trace ano. Ay nako. Wala. Oo. Anyway, ang topic natin ito no, yung is it God's policy that every executive minister, sa Tagalog ang tawag nila diyan, Tagapamahalang tagapamahalang pangkalahatan. pangkalahatan. Ano? TP. Mhm. Yeah. Ayan no. Is it God's policy that every executive minister of the INC or Church of Christ, yung INC, Iglesia ni Cristo or I never complain, di ba? Yeah. Yeah. Mhm. Ang sabi dito, will come from the Manalo family. Actually, sinagot yata yun ng isang ministro nila, di ba? Meron na. Hmm. Mm. Siguro, Pero bago tayo pumunta diyan, no. Nung Mm. ako'y batang-bata pa, no, napakatagal na noon. Sa Yeah. tindahan namin, suking tindahan, merong may-ari ng tindahan. Tuwing makikita ko, sasabihin lagi sa akin, ayan o, yan na naman si Iglesia ni Manalo. Pupunta ka na naman sa yung kapil nyo na ano, yung Batman. Mhm. Lagi yon tuwing dadaan ako, lagi yon Iglesia ni Manalo, Iglesia. Talagang galit na galit ako. Sabi ko, napaka-salbahe nito. No? Ngayon pala, no, naalala ko, sabi ko, tama pala tama yung lagi nagsasabi sa akin ng Iglesia Election ni ni Manalo. Manalo. Kasi, yan nga ang topic natin ngayon, ano? So, nag-umpisa sa yung kinikilala na isa sa mga sinugo, di ba? Yeah. Si Brother Felix Y. Manalo. Nung siya ay bago pumanaw, nagkaroon ng di umano ay eleksyon. Tama ba? Yeah, merong mock election. Ayun, nung Yeah. 19, ano ba yun? 50s ba yun? Di natin alam Kaya kung kailan yun. 1950s yun eh. Basta 1950s yata yun eh. Pero, bago yun, parang ginawa siya na yung tinatawag nilang deputy. Mm. O wala pang title na ganun. Wala pang title na deputy. Wala pang yung title na pangalan, ganun. wala. So, itong deputy executive minister, ito ay, ano ba na magandang term? Lumabas lang yung titulo sa panahon ni chairman. Hindi, panahon ni kapatid na Eranio Manalo. Yeah. Oh, tama. Pero siya yung ginawang deputy, yung anak Si niya, si chairman, chairman. si chairman yung ginawang Oo. deputy. Pero alam mo ba yung kwento niyang deputy, dinedeputize lang naman siya para magrehistro ng iglesia sa labas na hindi mapupuntahan ni kapatid na Eranio. So deputize ka. Pero hindi ka naman vice eh. Alam ko pagdating sa ganyan eh, pag deputy ka, kumbaga sa parang sheriff, di ba? Maraming deputies ang sheriff eh. Maraming deputy. Pero kung gusto mo maging sheriff, kailangan ihalal ka. Mm-hmm. Hindi automatic. Sa kanila, automatic na yun eh. Mm-hmm. Yeah. Kaya ngayon, yan ang ating pag-aaralan kasi siya nagsimula sa tawag natin patriarch, yung si Brother Felix Y. Manalo, di ba? Nung siya ay bago pumanaw, parang inanda na, ni-ready na, or term natin ngayon ginagamit, groom. Na-groom na yung papalit sa kanya, no? Mm-hmm. Kaya nung kabilang buhay o pumanaw ang kapatid na Felix Manalo, automatic ang pumalit sa kanya yung kanyang anak, si Brother Erdy, no? Mm-hmm. Yeah, Manalo. Ngayon, gaya nga ng sinabi nyo, merong nagkaroon ng deputy, no? Deputy minister. Which, ako, aaminin ko sa inyo,
Nung time na nasa INC ako, yung pagkarinig ko ng deputy, sa akin automatic na yon. Siya na ang papalit. Yeah. Siya na. Wala nang Actually, question doon. bago pa siya tawaging deputy, bago sumulat pa nga lang sa pasugo noong 1970s. Mm. Siguro batang-bata pa siya noon, baka early 20s siya o teenager pa sumulat sa pasugo Ang Mm. natatandaan ko yung mga magulang ko naku, yung kapalit ni KRD inihahanda na. Alam ng Mm. mga iglesia Kasi nga, meron ng prior doon kapatid na Henry. Si Ka Mm. Felix, merong ginawang mock, mock election, nanalo yung anak niya. Mm. Di ba? Meron bang tanong yung contenders? Mga... Meron naman daw, ang alam ko dyan yung isa, parehong Isaias Isaiah Samson tsaka Isaias Reyes. Yun ang Mm. contender ko, no? Di ba? Pero alam nyo, nung time na Sayang. ni chairman, yung si current chairman, wala akong Oh, maalala na parang merong election na ginanap. wala. In-automatic na. Walang naging election. Wala silang Mm. conclave Kaya nga, minsan yung mga pare, yan ang sinasabi, yung bang karapatan na yan, pinamamana? Yun ang tanong nila, no? Mm. Pinamamana. Noon, nung naririnig ko yan sa isang pare, parang medyo nasusundot yung ano mo yung pride mo dahil Mm. sumasampalataya tayo doon 'di ba? Pero Yeah. pag isipan mo, oo nga naman no. Bakit kaya niya pinamamana? Bakit kaya manalo? At puro ganun? Naging ano na, yung tinatawag natin, naging dynasty o dinastiya. Like Naging yung dinastiya. tinatawag na sa England, yung House of, nako nalimutan ko na yung apelido nila. Yeah. Windsor. 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 The House of House of Windsor. 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 Yeah. Tapos nung unang Ito panahon, naman House of Win. ayun, oo. Ay, sabi ko nga, Manalo no? di ba? Oo House nga of pala, Win. no? House of Win, oo nga, no? Yung San England, Windsor. Mm. Manalong may sore throat. Ayun. Tsaka, nung unang panahon, di ba, yung mga kaharian, lalo na yung panahon ng kaharian ni Haring David, di ba? Ang tawag doon House of David. Mhm. Dahil yun ay Mm. umabot ng ilang generations, ano? Yeah. Na puro descendants yun ni King David. Pero ito, ang pinag-uusapan natin, ito nga yung tinatawag na Church of Christ daw Mhm. or INC na ang daming pumupuna parang, teka, hindi Church of Christ Church of Manalo, Iglesia ni Manalo. Bakit? Sige nga, meron bang nag-attempt na na hindi ganung apelyido? Ay, hindi meron pala parang si chairman nun parang na insecure sa kanyang dalawang kapatid kasi Manalo rin yun Yeah. Mm. Ngayon, alam natin ang nangyari, no? Mahabang storya. Meron tayong parang dalawang segments, tungkol dun. Mhm. Anyway, yung lineage na yan, parang ngayon, naka-ready na to yung ating, yung kanilang deputy executive minister na in essence, ito na yung papalit kay chairman. Di ba? No Hindi, yan na nga question daw yung, about it. kumbaga sa ang tawag nga nila, pinakamalakas na katuwang. Pinakamalakas, grabe, Mm. Ewan ko kung malakas kumain o Ay, saan malakas. teka. Baka malakas na malakas sumigaw. Siguro. Pero mabalik tayo dun sa yung tanong, yun ba talagang policy o palatuntunan ng Diyos na sa iglesia o sa yun nga yung Ayon kanyang sa iglesia, ayon sa kanila, ano sinasabi nila? Pakinggan natin yung sinasabi ng ministro nila. Pakinggan sige muna nga natin yan. pakinggan nga natin, oo. Pakinggan natin yan. Sige, i-share. Magsi-share kayo, no? O aalisin ko na to. Hindi na ako, papakinggan na lang Sound na natin lang. kasi, Papakinggan, oo, sige. papakinggan na lang natin kung maririnig natin itong Mm. mabuti. No? Ito Pero teka, bago nyo palabas yan, kaya natin napag-usapan to kasi siguro mga a few days ago, nagkaroon daw ng eleksyon sa loob ng Kasi ba, INC. At INC? official nga raw na napili
yung anak ni chairman. Siya na ngayon Pero wala yung, namang ibang pipiliin eh. Sabi yun nga nga eh. eh. Sabi Mm. nga, balone yan eh. Di ba? Kumbaga sa ano, iloloko nyo lang naman kami. Lagay nyo na lang Palabas. eleksyon. Pero yung mga ano, yung mga members tuwan-tuwa, no? Masaya Oh, sila. yeah. Bakit? Ano Meron ng lumabas na kulay ng usok? Usok ng barbecue yata yung lumabas eh. ayun. Masaya sila kasi una expected na nila. No? I mean, hindi sila masaya kung hindi yung anak ng chairman na baka magkaroon pa ng revolusyon pag iba ang napili eh. Kaya Yeah. so yung mga post nila, no, saya nila. Ito na yung ano. Tsaka alam nyo, ilang taon na nakakalipas yung sinasama na siya sa panalangin. Mhm. Tapos ito nga, no, yung mga chatters na nadidinig ko, yung every pagsamba nila or worship service nila, ang laging tinuturo ay tungkol kay FYM. Sabi ko sa mga nakakausap ko, alam nyo, front lang yan, yung pagtuturo kay FYM. Kasi, noong 2009, nung pumalit si chairman sa kanyang ama bilang leader ng INC, and later on, wala naman tayong masyadong nadidinig na laging, di ba, tinuturo ang tungkol sa FYM? Wala, no? Pero ngayon, lately, tinuturo. Sabi ko, alam nyo kung bakit? Bakit? Ipo-formalize nang i-announce Tama. ang Yeah. deputy. Kasi ano yun eh, segue yun eh. Parang bago mo ilabas yung, merong botohan, may eleksyon. Kailangan i-ready mo muna yung isip ng mga ng Yeah, kinukondisyon ng mga miyembro. Mind kinondisyon, ng mga conditioning. Yeah. na parang pinapakita, laging tinuturo, Felix Manalo, Felix Manalo, Felix Manalo. Ibig sabihin nun, kapailido niya rin ang papalit. No? Wag na kayong papalag, wag niyo nang questionin to. Ito talaga ang kalooban ng Diyos dahil Hindi, ito ginagalang natin yan ano. Ito in due respect ano. Ginagalang natin yung pananampalataya pero walang masamang tanongin namin kayo, di ba? Baka sakaling yung iba diyan sa mga miyembro, meron din ganyang katanungan, di ba? mm, Ngayon, itinuturo sa inyo yan eh. Kaya nga ang ating paksa, ang ating pamagat, tanong ng mga Bereano. Ipo-open nyo yung minds ninyo. Totoo ba yung sinasabi sa inyo? Biblical ba yan? Sabi nila biblical daw yan eh. Di ba? Nasa Biblia daw eh. Ano katunayan? O di pakinggan natin sila. Pakinggan natin yun, Brad. Ipakiplay na natin yung teksto ng isang ministro. Ito, Bago natin. pakinggan ninyo kung maririnig. Ayaw. Pumunta yata. Questioning Brother Felix Manalo, who was succeeded by Brother Randy Manalo the son, and is succeeded today by Brother Eduardo de Manalo, who is the executive minister of the church. Probably he forgot that it's God's policy that it is within the family. Did you get the leaders? Was questioning Brother Felix Manalo. Ayun daw, sabi ng ministro, kapag Yeah. sabi niya, it's God's policy daw eh. Saan kanya niya nabasa yun? Ito lang kasi yung nakalagay eh, na mapapakinggan natin. So, sige, kung God's policy yun, di turo mo. Saan? Saan nakasulat? God's policy. Oh. Ang kauna kong tanong eh, sino ba nagtatag ng iglesia, kapatid na Erning? Ang Panginoong Yahushua. Ngayon, ang tanong natin ito, kapatid na Henry. Si Yahushua ang nagtayo ng iglesia. Ano ang kanyang pwesto doon sa iglesia? Siya ang ulo, siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, nung mamatay siya tumakit sa langit, sino pumalit? Walang pumalit. Sabi ng Katoliko, si Pedro eh. Sabi ng Iglesia ni Cristo, si Si James. Santiago. Santiago. Di ba? Ngayon, kamag-anak ba si Pedro o kamag-anak ba si Santiago? Anak ba ng Kristo? Wala namang anak ang Kristo eh. Di ba? Wala. Yun lang. Ngayon, sa panahon na una, may mga talata tayong pwedeng basahin eh. Kasi mayroon silang mga pinagbabatayan dyan eh.
Dahil sa yung binanggit nga ni kapatid na Henry kanina. Sino pumalit kay David, kapatid na Henry? Si Solomon. Ako nang tagasagot. Hmm. Sige. Si Solomon ang pumalit, di ba? Sumunod kay Solomon, sino po yung sumunod na hari kay Solomon? Anak din niya, di ba? Anak din niya eh. Isa sa mga anak Oo. niya. Yeah. Siguro, pwede nating alamin niya kung sino yan. Eh. Pwede niya. Sabi nga, malalaman ninyo kung sino yung successor, di ba? Yeah. Successor nitong si Haring Solomon. Yeah. Si King Solomon. Sino successor niya? Si Rehoboam. Solomon's son. Yan ba ginagaya nyo? Yan ba batayan? Hindi naman iglesia yan. Kaharian ng Israel yan. Di ba? Yan ba? At saka, hindi, pattern? tsaka bago pumalit si Rehoboam. Oh. Nako, di ba alam natin dyan magkakapatid na yan? Yeah. Di ba? May mga sila nagpatayan sila, magkakapatid. Magkakapatid. Dahil sa pwesto or sa sa kaharian. Kasi nga, kaharian is equal sa kayamanan, di ba? Tama. At saka sa panahon ni King Rehoboam, nahati, no? Nahati ang kingdom ng Israel sa dalawa. Yung Northern Kingdom, Israel, Southern Kingdom, Judah. Si Rehoboam ang siyang naghari sa Judah, doon naman yan ang Northern Tribes. Ang Northern Tribes naman ay si Jeroboam as their king. Okay. So, maaaring yan ang dahilan. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, kaya ang sabi nitong ministrong nagteksto ay God's policy daw. Pero ating alamin, bago po dumating itong si Haring Solomon na yan, unahin natin, sino ho ba ang siyang ginamit ng Diyos na kasangkapan para mapalaya ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto? Hindi ba si Moises? Ang tanong natin, sino ang naging kapalit ni Moises? Kadugo ba niya? Siguro basahin natin, kapatid na Jeriel, sa talata ng Biblia, no? Itong unang Samuel 9:21 Amplified. Ating ipakita sa kanila kung itong kapalit nitong si Moises ay itong si Josue ay kadugo niya. Unang Samuel 1:25. No, 9:21, unang Samuel. 9. Unahin natin si Saul. Tingnan natin itong si Saul. Sino po ba ito muna? Una muna si Saul, di ba yan ang unang hari? Oh yeah, to. 20 ano to? Basahin natin. 9:21. 9:21. Andali i-share po natin sa inyo at makita rin ninyo. Maganda rin yung nakikita eh. Malamang saya ng kanilang pinagbatayan sa pagtuturo nila na kaya dynasty sapagkat kaharian ang kanilang. Nakikita na po ba ninyo? Sige, ayan. 21, basahin natin. Saul replied, "Am I not a Benjamite of the smallest of the tribe of Israel? And is not my family the smallest of all the families of the tribe of Benjamin? Why then have you spoken this way to me as if I were very important?" Diyan ay mabasa natin na itong lahi nitong si Saul ay isa siyang Benhamita, no? Sa Tagalog. Ang pumalit sa kanya ay si Haring David. Ano naman ang lahi ni Haring David? Sa 17:12, diyan din sa unang Samuel. 17:12. Chapter 17. 17:12. Oh. Hindi tandaan natin si Saulo, ang unang hari ng Israel ay isang Benhamita. Now David was the son of the Ephrathite of Bethlehem in Judah, named Jesse, who had 8 sons. Jesse was old in the days of Saul, advanced in years among men. Makatwid, ito naman pong si Haring David na pumalit kay Saul ay hindi Benjamita, isang Juda ito, di ba?
son of Ephrathite of Bethlehem in Judah. Ang mga kapatid, hindi niya anak ang pumalit sa kanya. Hindi po ba? Oo. Ngayon, eto naman. Puntahan naman natin. Ha? Alam natin na banggit natin kanina, si Moises, di ba? Si Moises naman, ano naman ang lahi nitong si Moises? Ito, basahin naman natin sa unang Kronika 7:26-27. Una natin binanggit kanina yung si Moises. Balikan natin si Moises. Ano lahi niya? At si Josue, ano lahi naman niya? Baka magkadugo yan. Laden his son, Amihud his son, Elishama his son, Nun is his son, and Joshua, Moses' successor, his son. Sa unang Kronika 7:26-27. Ayun po, Laden. Unang Kronika, 7, Yeah, 7, 26. 26-27. Ayan, Laden his son, Amihud his son, Elishama his son, Nun his son, and Joshua, Moses' successor, his son. Kaya itong si Moises at saka si Joshua, hindi sila magkadugo, kapatid na Jeriel. Pagka binasa natin itong mga talatang ito sa Exodo 6:16-20, itong mababasa natin, basahin po natin to sa Saan po? Exodo 6:16-20 naman. Tingnan natin, Exodo 6. Si Joshua, anak ni Nun. Mhm. Hindi sila magkalahi. Ibig ko sabihin, hindi sila magkadugo ni Moises. Ano po yung talata? Ang talata naman ay Exodo 6:16-20. These are the names of the sons of Levi, according to their birth: Gershon, Kohath, and Merari. And Levi lived 137 years. The sons of Gershon, Libni, and Shimei by their families. The sons of Kohath, Amram, Moses' father, Ishar, Hebron, and Uzziel. And Kohath lived 133 years. Son of Merari. Yeah. Sa mga Merari. kapatid na Jeriel, sa madalis sabi, kaya natin binabasa lang ito kung ibig basahin ng ating tagapakinig, taga-subaybay. Bababasa ho nila dyan. Pinakikita lang po natin na si Moises ay hindi niya anak ang kahalili niya, ang humalili sa kanya. No? At ang humalili naman kay Haring Saul ay hindi din niya anak, si Haring David. Di po ba? Ngayon, ang kaharian iba kaysa iglesia. Yeah. Ang iglesia o eklesya ay asembleya o samahan ng mga mananampalataya, kaya ho siya. Di po ba? Ang hari po rito, ang ulo rito sa iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua, sapagkat ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Di po ba? Kaya ang nagtayo, ang Kristo, siya may-ari. Ang iglesia ay tumutukoy po yun sa samahan ng mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Dito, may tinatawag na administrasyon. Ano-ano ang bumubuo sa administrasyon? Basahin nga natin sa Efeso 4:11-12. Diyan din sa Amplified. Kaya yung sinasabi nilang polisiya ng Diyos, policy ng Diyos, na ang executive minister sa INC manggagaling din sa family ng Manalo, yun po ay hindi po polisiya ng Diyos. Hindi po. Yeah. Pero alam niyo, sabi nga, lahat ng sabihin nila doon sa mga miyembro, gullible. Paniniwalaan nila yun eh. Naniniwalaan yan. Basta sinabi ng ministro, pinayagan ng tagapamahalang pangkalahatan daw, siyempre paniniwalaan nila. Hindi naman nag-iisip na yung mga miyembro niyan eh. Hindi. Panay amin yun. I will challenge you. You don't even understand. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magdaramdam. Totoo itong sinasabi namin. Hindi nyo naman talaga naiintindihan yung doktrina ninyo. Ano katunayan? Meron nga nag-iimbita sa amin, kapatid na Erning bumalik daw kami sa iglesia. Sabi ko, sa iglesia kasi yung pananampalataya, tayo lang ligtas. Ay, hindi ko pinaniniwalaan yun. Isipin mo yun. Isipin nyo. Yeah. Hindi niya pinaniniwalaan yun. O ilan yung ganun sa inyo? Ilang milyon yung ganun sa inyo? Hindi naman naniniwala. Kaya kahit bawalan yung makipag-usap doon sa tiniwalang nyo, nakikipag-usap pa rin di ba? Totoo yun. Totoo yun.
Ito, Ngayon, ano yung talatang babasahin natin? sa Efeso 4:11-12, basahin natin. And his gifts to the church were varied, and he himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets who speak a new message from God to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. And he did this to fully equip and perfect the saints, God's people, for works of service to build up the body of the Christ, the church, Kaya until we all mm, reach oneness. maliwanag po na ang tinatawag po na iglesia, no? Diyan sa iglesia na 'yan ay meron pong iba't ibang gifts o kaloob o tungkulin. Na yang mga iba't ibang tungkulin na 'yan po ay purposely ay, ipinagkaloob sa pinagkalooban sa layunin po na, i-build up ang body of Christ para ang iglesia, samahan ng mga believers ng ating Panginoong Yahushua ay tumibay at sila po ay, lumakas. Yan ang purpose po nun. Kaya yung sinasabi ng Apostol Pablo na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na galing sa Diyos. Yung pong pamamahala po ron ay hindi tumutukoy sa tao. Pero Mhm. sa iglesia na ating pinanggalingan, 'pag sinabing pamamahala, ang nasa isip nila, ang tinutukoy ay tao. Kaya sa ating panalangin, basbasan mo po ang iyong pamamahala. Ang pamamahala, may basbas na yan sapagkat yan ay proseso o sistema ng pagpapatakbo sa isang samahan, sibiko man o relihiyoso. 'Di po ba? May basbas na yan, eh. Ang problema, ang administration ay matuwid, ang administrator naman, yun ang problema. Kaya dapat ang panalangin, basbasan mo pong aming tagapamahalang pangkalahatan. Hindi yung basbasan mo po ang aming pamamahala. Ang nasa utak natin noon, pamamahala, tao. Hindi po ba? Ngayon, tatandaan natin, 'pag sinabing administration, hindi po binubuo yan ng isang taong single leader, no, hindi po. Binubuo po yan ng mga binigyan ng iba't ibang gifts. Na ang sabi nga po diyan, sa binasa ng kapatid na Jeriel, kung atin pong mapapansin, ano, ang sabi niyan, he gives gifts to the church were varied sa iba't ibang mga iba't ibang katungkulan. He himself appointed some of the apostles, mga special messenger po yun, mga representative, sa mga propeta para magsalita ng mga mensahe galing sa Diyos sa mga tao ng Diyos. Ang iba ebanghilista. Ano layunin po ng ebanghilista? Para ipangalat o ipangaral ang ebanghelyo sa kaligtasan. Ang iba naman ay pastor at tagapagturo para kanilang gabayan at turuan ang mga believers o mananampalataya. Ano layunin? To fully equip and perfect the saints para sila po ay masangkapan ng kailangan nilang sangkap para sila ay tumibay sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi lamang po yan, kapatid na Jeriel. Ano pang layunin? Eto, dito naman basahin natin sa ikalawang Korinto 1:24. Ikalawang Korinto 1:24. Ang problema po diyan sa ating pinanggalingan kung ano na nga lang ang sasabihin ng ministro nila o leader nila, amen ng amen, eh, hindi man lang nagsisiyasat. Ang Yung tawag mga po dun, ministro dyan, wala namang question eh. Yung wala mga sila. ministro, nung tayo'y kasama pa natin yung mga kasama, ministro tayo kasama nila, tayo ba, kinwestiyon ba natin ang ipinatuturo nung di umano'y tagapamahalang Yeah. pangkakan? Hindi naman natin kini-question yun eh. Wala naman tayong sariling kalayaan dun eh. Wala tayong Wala kalayaan tayong dun. kalayaan. At saka actually kapatid na Jeriel, yan pong di umano'y eleksyon, Hmm. hindi eleksyon talaga yan, eh. Bakit? Ah, Sapagkat alam naman na natin na automatic ang kahalili yung kadugo pa rin nila, anak ng manalo pa rin, eh, 'di ho mhm. ba? Hindi katulad ni Moises, ang kapalit ay hindi naman yung anak niya humalili sa kanya, kundi si Yeah. Josue na hindi naman talaga niya actually anak, 'no? Eto nga ngayon puntahan natin ang nakasulat diyan sa ikalawang Korinto, kung atin pong babasahin mga kapatid, siguro babasahin ko na kapatid na Jeriel, Oh, ano? Ang sabi rito sa 2 Corinthians 1:24, not that we rule like dictators over your faith, but rather we work with you for the increase of your joy, for in your faith you stand firm in your strong conviction,
that Yahushua of Nazareth, the Messiah, is the Son of God through whom we obtain eternal life. Yan po nakasulat sa 2 Korinto 1:24 ng Amplified. Ang sabi po, ang iba't ibang kaloob o gifts, iba't ibang tungkulin na tinanggap sa loob ng iglesia o eklesyang itinatag ng Kristo, ano po, ay hindi gagamitin yon para magdikta. Ang sabi rito, not that we rule like dictators over your faith. Ang kausap dito ni Pablo ay ang mga believers ng ating Panginoong Yahushua. Dito po sa pinanggalingan natin, diktador eh. Hindi naman sa pagano. Ang iba nagagalit pag sinasabi natin yon. Ano katunayang diktador? Sasabihin nila, yan kasi yung aral sa amin eh. Kung ano yung pasya ng pamamahala. Hindi ganon. Ang pamamahala po na dapat nating isaalang-alang ay administrasyon, pamamahala, paraan ng pagpapatakbo, yung tao na nakaupo. Yun ang problema eh. Di ba? Yung taong yun ang pinakikinggan nila. Hindi na yung kung ano yung sistema ng Diyos, aral ng Diyos, basta kung ano yung sabihin niya, yun ang kanilang pakikinggan na di baling malabag yung kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi nga, hindi nagsisiyasat, hindi open-minded yung mga miyembro dyan sa iglesia na ating pinanggalingan. Maging tayo noon, kapatid na Jeriel, sa totoo lang eh. Di ba? Kung ano na nga lang yung ituturo sa atin, kahit meron tayong tanong, uuwi tayo galing sa klase na hindi tayo satisfied sapagkat merong mga bumabangon sa ating mga kaisipang tanong pero natatakot tayong magtanong. Baka tayo po ay ay pagalitan o kaya ay hindi tayo babatiin dahil sa meron akong ganong tinanong, nagalit pa eh. Matandang ministro, hindi ko nababanggitin, patay na eh. Doon sa Pasig, nagtanong ako, na ang tanong ko, doon po ba sa langit ay magkakakilala pa tayo? Sabi niya, yung mga tanong na yan ay malalaman mo lang pagdating na ng panahon. Di yun din naman ang ating sinasabi doon sa mga nagtatanong nung tayo nagdodoktrina, kapatid na Jeriel. Nang tanungin ko siya uli, nagalit na. Totoo po yun, hindi ito, sabi nga, kwentong barbero. Totoo po ito, sapagkat ako po, kami ng kapatid na Jeriel, ay ministro po sa Iglesia ni Cristo dati. Kami po ngayon, ministro ng Kristo. Ministro kami ni Yahuwah. Sapagkat dito ang nagdidikta sa amin, hindi si kapatid na Jeriel, hindi ako. Ang nagdidikta rito ay ang totoong leader ng ang tunay na tagapamahalang pangkalahatan, ang Panginoong Yahushua lang. Mga kapatid na nakikinig. Saka isa pa, alam mo, ang nawawala sa mga tao kapag ganyan ng class sistema, no? Yung ginagawa nilang yan. Kung sino gusto nilang ihalal, ang tao walang pakialam. O yung mga, sabi nga, mabuti-buti yung conclave ng Iglesia Katolika. Yan ang tinatanong natin, yung conclave nila eh. At least yung galing sa iba't ibang bansa na mga kardinal. Merong say, di ba? Hindi Tama. sila kontrolado ng iisang tao. Hindi sila kontrolado ng iisang tao. Pero nagkakaisa ba? Oo, nagkakaisa din eh. Kasi ang sabi pa nga nung dating tagapamahalang pangkalahatan eh, sabi niya eh, bakit anya inaatake yung ating kaisan? Kasi hindi nila magawa. Hindi totoo yun. Ang Iglesia Katolika nagkakaisa rin. O kita nyo, nung mamatay yung Papa, hindi ba nagkaisa sila? Kung sino, dami-daming mga tao ron. Dami-dami, ilang milyong tao yan. Sa buong mundo. Napanood yan ng buong mundo kahit nga po yung hindi nila miyembro eh. O ano ginagawa? Diba na, nakikipanood eh. Ako nakikipanood ako doon. Ako din. Magandang tignan eh. Yung ini-exercise yung freedom. Sino ang ano. Bagamat sabi nga, tayo, wala na tayong righteousness of our own. Di ba? Kundi Pagdating sa Ebanghelyo. Pagdating sa paglilingkod, righteousness of God na. Pero alam mo, kalayaan, hindi inaalis ng Diyos sa atin yan. Diyan lang sa eleksyon na nakaraan eh. Inalisan ng kalayaan yung mga kapatid na pumili. Nagtatanggol pa yung isang miyembro nila eh. Hindi nyo naiintindihan. Kung ikaw yung nakikinig sa programang ito, ikaw na nag-vlog niya, ano? Ewan ko kung ano pangalan mo. Hindi daw naintindihan ng mga umaatas sa akin na intindido namin yan dahil dati kaming mga kasama namin kayo dati. Ministro kami diyan sa under niyang mga tumalikod, iglesia. Kami. Pero pagka wala ang kalayaan, kapatid na Erning, ito sinasabi ng Biblia, i-share ko to. Yeah. Yan. Yan ang inalis nila sa mga miyembro. Maging sa atin. Ito, nakasulat, 17, ayan. Ayan. Ano po nakasulat? Now,
the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ayan, yung Espiritu ng Diyos o Espiritu ng Panginoon, yun ay kalayaan. Kaya kapag wala na kayong kalayaan, ano bang ipaghihiyaw niya mga ministro niya? Tinan niyo kung makapagsalita. God's policy! God's policy. Anong pinagsasasabi mong God's policy yan? Basahin mo. Na God's policy yan, na nakasulat. It is God's policy. O, yun ang dapat mo basahin. Wala Hindi, siyang mababasa isang doon. talata, magpapapaliwanag. Oh, pero pag kinwestiyon mo, nagko-collapse. Eh bakit? Kasi hindi katotohanan eh. Kapag hindi katotohanan ang itinuturo ng isang mangangaral, pag kinanong mo ng tinanong, magko-collapse yan eh. Oh, katunayan, bago magkaroon ng hari ang Israel, sino nangunguna sa bayan ng Diyos? Si Moises. Pagkatapos manguna ni Moises, sino pumalit? Si Josue. Anak ba ni Moises si Josue? Hindi. Sino ang nagpalit? Ang Diyos. O kung policy ng Diyos noon pa yan, dapat ang ipinalit kay Moises si Gerson. Yung isa sa anak niya. Yeah. Oo. O, di ba? Hindi niya policy yan. Hindi policy ng Diyos yan. Pinaghihiyaw mo, brother. Ngayon, Policy ng Diyos yan. kapatid na Jeriel, bakit kaya hindi maalis-alis sa apelyedong yon? Sapagkat ang sagot po dyan, simple. Paano ho ba Alam nyo, na-release? ito yan eh. Meron po tayong, meron akong ipakikinig. No? Yeah. Ito maganda rin mapakinggan nyo. Ito yung puntos ng ibang mga tao. Hindi ito galing sa amin, pero ito ang punan ng ibang mga tao. Tungkol dyan, yung kanilang nahalata eh. Nahalata nila kasi yan. Yeah. Di ba? Di pakinggan natin itong sinasabi nila nung iba na ito'y may katotohanan to ba? Maaring totoo, maaring hindi. Pero sabi nga, mabuti ring mapakinggan ito. Ito, sagot ng mga tao. Ito, kung mapapakinggan. Brad Simbahan, bakit sa Katoliko may conclave pa o botohan para sa susunod na Santo Papa, pero sa ibang sekta diretso pasa sa kamag-anak ang pamumuno? Mga kasimbahan, ang mga sekta kasi na nakaregister sa Security and Exchange Commission ay hindi tatag ng Panginoon, kundi ng mga tao lang. Kung tatay mo ang nagtatag, hindi kayo papayag na kapag namatay siya, ililipat ang pamumuno at ang property sa hindi nyo kaano-ano dahil tatay mo ang nagtatag. Nang mamatay si Pope Francis, hindi ipinasa sa isa sa kanyang mga kamag-anak ang pamumuno at property ng iglesia kasi hindi siya ang nagtatag niyan, kundi ang Panginoon. Kaya may conclave at napunta ang pamumuno kay Pope Leo XIV. O yan. Amen. Simpleng sagot ng simbahang Katoliko, kapatid na Erning. Simpleng simbahan. Ba't tinatanong sila eh? Ba't may conclave daw sila eh? Sabi nga, kasi hindi naman kami nakaregister doon sa sa Exchange Commission. Yeah. Pero pag nagtatagkal doon sa Exchange Commission, siyempre, kanino mo ipamamana yan? O, di ba? Ipamamana. Ang totoo, i-google ninyo na ipalabas na natin. Minsan nga subukan nga natin, kapatid na Erning. Ito, tingnan natin. Ayan, tingnan natin ito. May oras pa tayo, may oras pa. Meron pa. Sabi nga itong makikita ninyo. Para mabasa nyo mismo. Ito, pinakita na natin dati. Ayan, yung Iglesia ni Cristo Registration. Noong 1914. Di ba? Kanyo, kung ano yung nakalagay dyan sa registration. Paulit-ulitin namin to hanggang sa mapakinggan nyo rin. Ayan, no? Nakikita nyo po ba? Merong itim na nakaano eh. Pero, may itim. Ewan ko, ba't ganito na tong computer na ito eh. Yeah, basahin na lang natin. Mababasa naman natin. Ayan, mababasa ko naman eh. Ayan, sabi dito. Ayun, sabi dito, the said applicant, Felix Y. Manalo ang applicant. The said applicant appears before this office and respectfully declares, declare that said applicant is the founder and present. Sabi nga, ano ba yun? Present, teka, hindi ko mabasa eh. The applicant is the founder. Nako, hindi natin mabasa na maganda. Kaya ayusin ko muna tong computer ko. Doon sa ating napakinggan ay kaya may Akayin po ninyo ito. Tingnan po ninyo sa
i-google ninyo. Kung meron kayong computer, i-google ninyo, Iglesia ni Cristo Registration, mababasa ninyo dyan na ang nagtatag, ang head ay ang kapatid na Felix Manalo. Una, kasi ang utos sa atin, no, ang utos, ang isinugo siya para ipangaral ang ebanghelyo. Okay? Para ipangaral ang ebanghelyo. Ngayon, bakit kailangang irehistro? Yan ang tanong. Kasi ang una, hindi ka pwede, ewan ko kung batas na noon, hindi ka pwedeng lumikom ng abuloy kapag ka walang R1, R50, ano yung 01C3? Yan kayo, di ba? 503 o 501C3, something like that. Na yun yung tinatawag natin na tax exemption number or sabi nga employee tax number, something like that, no? Kailangan meron ka nun kung ikaw lilikom ng abuloy. Kailangan yon, meron kang exemption. So, siguro dahil doon nagtatag ng iglesia at nagkaroon na, nung itinatag na yung iglesia, ang pagkakatatag pa ng iglesia ay doon sa ating ay itinatag na society. Unipersonal. Unipersonal society called Iglesia ni Cristo. Pag sinabing society, it's a club. Parang isang club, di ba? Kaya nga sa sa Exchange Commission doon na naka-register. Yung sinasabi ng Katoliko, yung parang nagpapaliwanag. Pamamana mo nga ba naman yung itinatag mong negosyo doon sa hindi mo kamag-anak, di ba? So yun lang yun Ngayon ang tao, kung gusto niyo maniwala doon, di manipaniwalaan niyo. Kami dati naniniwala rin kami ron. Oh yeah, dati. Bakit po nabago yung ating pagkakilala, kapatid na Ernie? Yun ang tanong natin ngayon. Ba't nabago? Dahil ba tumalikod kami, lumababa kami, yung ba yun? Ganun ba yun? Alam niyo kung bakit kami umalis dyan, Ito ang isa sa mga dahilan. Amin pong ipapakita sa inyo yung dahilan, kung isa sa mga dahilan kung bakit kami umalis dyan. Ito. Siguro nakikita rin uli ninyo, no? Yeah. Ayan, do you not know and understand that you, the church, are the temple? Ayan, the temple di ba? The temple of God. And that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer, for the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Ayan, nabasa natin na ang templo ng Diyos ay ang iglesia. Okay? Yan ang believers. Oo, yung mga believers. No? Templo ng Diyos yan. Bawat katawan, templo. Ito yung templo ng Diyos. Ginigibaan niya yung templo Paano? Tinuturuan ng false doctrine. Yeah. Kaya yung sinasabi nila na policy daw ng Diyos, teka muna, tama ba ang doktrina yan? Totoo ba yan? Biblical ba yan? Baka personal lang yan Di ba? Huwag kayong magdaramdam. Nandito tayo para hanapin natin yung katotohanan. Kasi ang una kong itinanong, kapatid na Ernie, nung nagkagulo na nga yung iglesia, di ba? Nagkaroon ng problema ang iglesia, Alam natin yun. Nung magkaroon ng problema, anong nangyari? O di, nagsiyasa tayo. Bakit nagkaganon? Yan lang yan. So, mayroong maling ginawa yung nanguna. Kasi hindi magkakaganyan kung tama yung ginawa niya Kung hindi nag-iba templo Tingnan mo naging isipan natin. Katulad nung pinag-aralan natin nung nakaraang nating podcast, kapatid na Ernie. Ano yung pinag-aralan natin? Kung natatandaan pa ng mga kasama natin dito. So, pinag-usapan natin yung yung mga bagay na nagaganap di ba? Yung ano nga ba yung kapatid na Ernie? Paalala nyo nga sa akin. Kaugnay ng ating pinag-aralan noong nakaraang mga pagsamba, yung tungkol sa iglesia. Tungkol pa rin sa iglesia yun di ba?
Pero sa iglesia, natalakay na po natin na diyan sa iglesia na yan, kailangan po ang mga tao ay talagang dapat magsuri. Sapagkat kung hindi tayo magsusuri, ay tayo po ay mapapaniwala sa doktrinang wala sa Biblia. Katulad Yeah. ng pulisiya na yan na dapat daw manggaling sa pamilya. Hindi ho, yan ay kaharian yan. Panahon po yan ng mga Israelita, no? Pero bagamat noong panahon ni Moises ay siyang nanguna para mapalaya, yun na nga, yung mga bayan ng mga lingkod ng Diyos mula sa pagkaalip sa Egypt. Ang pumalit naman sa kanya, hindi nga yung anak niya si Gerson eh. Di ba? Dalawa anak niyang lalaki yata eh. Pero ang kapalit niya ay si Josue. Kaya hindi policy ng Diyos po yan. Nilikha lang nila po yan para kanilang i-justify na ang ginagawa ng iglesia na paghahalal dito sa anak nitong si chairman ngayon, biblical. Mula sa kay kapatid na Manalo, RD, kay chairman, sa anak ni chairman. Puro Manalo po yan. Ano? Kaya ang tawag dyan ay dynasty. Dynastiya, kapatid na Jeriel. Na which is wrong. Ngayon, ang sabi nga ng isang ministro, napanood ko, naisalin na sa kanya ang espiritu ng ating kasalukuyang chairman. Hindi ko matawag na tagapamahalang pangkalatan. Hindi naman kanya titulo yun eh. Naisalin na raw. Ano yung naisalin? Ano yung naisalin? In due respect, kapatid Okay. Ernie, pumupuna kami kasi sinasabi nyo policy ng Diyos eh. Yun ang pinupuna namin. Yun ang pinupunan natin. Lalo na yung nagsabi ng ministro, si Mr. Ventilasyon. Okay? Ewan ko kung matatawag pa kitang brother. Siguro hindi na. Baka ayaw mo rin eh. No? So, yung sinasigaw mo dyan, na polisiya ng Diyos yan, basahin mo nga kung talagang policy ng Diyos yan. Kasi si Moises nangasiwa sa bayan ng Diyos Ang pumalit, hindi naman niya anak. Hindi niya kapamilya. O, di ba? O, si Saul, nung magsimula yung kaharian, ang pumalit, di niya kapamilya. Pagkatapos nun, naging hierarchy na kay David. Yung House of David na. Pero nag-iba yun yung House of David. Kaya, ang inalis na ng Diyos yung mga kaharian na yan, kapatid na Erning Pinalitan na ng bagong propeta na ang mangunguna na, yung hindi na pwedeng mapalitan ng kahit kailan, kahit sino pa man. Yeah. Si Yahushua na ating Panginoon, si Yahushua HaMashiach na. So yun ang pumalit. Nung umakyat sa langit, 3 days lang siyang nagpahinga Diba? Paano mo siya papalitan? Kayong lahat ay magkakapatid. Kayong lahat ay magkakapatid. Wala dito nung hierarchy. Ngayon, kung pag-uusapan natin hierarchy, ito, mayroon akong i-share na hierarchy. Ito ang hierarchy sa iglesia, kapatid na Erning. Yung iglesyang tinayo ng ating Panginoong Yahushua. Ito ang hierarchy niya. Hindi po ito yung galing sa amin ni kapatid na Erning. Ito po yung mababasa natin sa Biblia kung ano yung hierarchy na yun. Ito nakikita po ba ninyo kapatid na Erning? Yeah. Yan, mababasa natin yan. Lakihan natin. Yan, lumaki po ba? Yeah. Yan. Dito sa 2. To the church of God in Corinth, to those sanctified, set apart, made holy in the Christ, Yahushua, who are selected and called as saints, God's people, together with all those who in every place call on and honor the name of our Lord Yahushua the Christ, their Lord and ours. Grace to you and peace, inner calm, and spiritual well-being. Ayan. Teka muna. Sa 11. Ayan. Dito natin babasahin sa 11 ngayon. Ayun. Hindi pala. 11:2. 1 Corinto 11:2. 11:2 pala, hindi pala 1. Yeah. 11:2. Pasensya na po kayo. Live tayo Ito. 11:2. I praise and appreciate. Palaki natin ulit. Buti yung malaki. I praise and appreciate you because you remember me in everything and you firmly hold to the traditions, the substance of my instruction, just as I have passed them on to you. But I want you to understand. Ito, dapat sabi ni Pablo, I want you to understand that the Christ is the head, authority over of every man, and man is the head of woman,
and God is the head of the Christ. Ayun ang hierarchy. No? Kung sa mga tao, gusto mo may hierarchy, sa pamilya mo lang yan, brother. Okay? Kung ikaw ang tatay niyan, o ikaw yung head Family. Yeah. ng pamilya mo. Pero yung ibang pamilya, huwag mo pinakikialaman. Totoo. Sa ministeryo dyan yung ministeryo doon, nung kasama pa natin yung mga yan Pupunta lang mag-aaral lang yung anak mo, magpapaalam ka pa, kala mo tatay mo yung tagapamahalang pangkalahatan Magpapaalam ka pa kung papayagang mag-aral doon o hindi anak mo Di ba? Yun ang mga, hindi mo pamilya yan. Sabi nga, pamilya yan ng mga kamanggagawa mo, kung tinuturing mong kamanggagawa. Ba't pinakikialam mo pati yung pagpapalaki nila sa mga anak nila? Yun lang yan Pinakikialaman di ba? Hindi hierarchy. Ang merong otoridad over every man is the Christ. Kaya siguro tinawag niya yung sarili niyang tagapamahalang pangkalahatan Bakit ka mo? Alam niyo, meron kayong pinadalang talata Ano bang talata yun? Brad, Meron kayong pinadalang talata sa akin Hahanapin ko nga yun. Kapatid na Erning. Yung tungkol Kaya sa... ang hierarchy, habang hinahanap mo yung kapatid na Jeriel, ang Diyos, ang Kristo, at ang Iglesia. Ganun lang po. Dito lahat tayo magkakapatid. Iba't ibang gifts, gaya ng nabasa natin kanina sa Efeso, iba't ibang tungkulin, pero ang ating leader po ay iisa lang, ang Kristo. Hindi pwedeng palitan ang Kristo. Di po ba? Ang kanyang pagkasaserdote hindi pwedeng palitan. Ang ginawa po ng INC, inagaw nila yung titulo ng Kristo na tagapamahalang pangkalahatan, ikinapit doon sa kanilang leader. Kaya itong kapalit nitong si chairman, anak niya, na ang titulo niya, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Wow! Ang tindi nun. Di ho ba? May merong tagapamahalang pangkalahatan na sila, titulong kay Kristo lamang dapat ikabit yon, di ho ba? At saka mayroon ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Bakit naniniwala kayo sa ganon na hindi naman biblical? Dapat nagsusuri kayo, mga kapatid. Kami nagsuri ho kami at amin pong pinag-aralang mabuti. Ito bang titulong ito? Kanya ba talaga ito? Hindi. Hindi kanya. Sapagkat doon sa Mateo, ang sabi ng Kristo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa na ibigay na sa akin. Katumbas ng lahat ng kapamahalaan, tagapamahalang pangkalahatan, walang iba kundi ang Kristo. Bakit ang lakas ng loob nitong leader ng INC na kunin yung titulong para lang sa Kristo na anak ng Diyos? Pakisoli niyo po yung titulong yan, hindi inyo yan. At saka siguro pwede niyong gamitin na lang Pangulong servant o Pangulong tagapaglingkod, pangalawang Pangulong tagapaglingkod. Hindi yung tagapamahalang pangkalahatan. Hindi naman inyong titulo po yun Di ba? Sana mabuksan ang isipan ng mga miyembro dyan sa iglesia. Marami po tayong mga kamag-anak dyan kasi na hanggang ngayon ay nandiyan pa kapatid na Jeriel Nananawagan tayo sa kanila. Hindi na ho natin pwedeng pagbaguhin ang isipan ng mga leader na yan. Nasa pwesto na Ayaw na nilang umalis doon kahit mali. Kahit mali, ituturo na nila yon. Ang sa atin ho, nananawagan tayo doon sa mga miyembro. Gumising kayo. May pagkakataon pa kayo. Ang sabi nga ni Pablo doon sa 2 Korinto 6:2, ngayon ang panangukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pag nadinig niyo yung tama, imbes na kayo magdamdam, magpasalamat kayo, suriin po ninyo para kayo mapukaw ang damdamin ninyo, magising kayo sa katotohanan sapagkat kami ganun po Ito pa, dagdagan pa natin yung sinasabi ng Biblia. Ito po, dito sa Korinto pa rin, basahin natin sa Korinto, sa Efeso pala, Ephesians chapter 1, 22 to 23. Kita po ninyo, no? Yeah. Ayan, And he put all things in every realm in subjection under the Christ's feet and appointed him, ang Kristo, inappoint as supreme and authoritative head over all things in the church. Tapos tatawagin mo tagapamahalang pangkalahatan ka ng iglesia ni Kristo? Matindi nun. Pang-aagaw yun. Alam mo, brother, sabi nga, hindi kami nagagalit sa iyo, pero nagdamdam kami dahil tinuruan kami ng ganyan. Nakapagdaramdam na daya di ba? Pero sabi nga, hindi kami namumuhi.
kundi i-expose namin ano yung aming nakita. Bakit? Kasi tinatanong, ba't hindi pa kayo magbalik loob? Anong pagbabalik loob? Intindihan nyo yung aming nakita. Ito hindi nyo marahil nakikita. O bulag kayo, pinikit na ninyo yung inyong mata, lalo na yung mga ministro. Eh, yung mga ministro nga nakakausap natin, saan kami pupunta? Wala Yun kaming ang sabi. paghahanap buhayan. O, di hanap buhay na lang yan. Di ba? Malintikan kayo. Sabi nila, pero bahala ang Diyos sa inyo. Hindi kayo pababayaan. O, bakit? Eh, ginawa ng Diyos sa amin yan. Hindi kami pinabayaan eh. Di ba? Pero, sabi nga, dapat itong makarating sa inyo. Tingnan nyo ha, supreme authoritative head over all things in the iglesia. Yeah, Sino po? Siyang Sino supremo. po at authoritative? Kristo, Kailangan si Yahushua. authoritative. Eh hindi, ang authoritative ninyo, hindi naman si the Christ eh. Di ba? Hindi naman si Yahushua eh. Sino ang authority ninyo? Ay yung tinatawag yung tagapamahalang pangkalahatan. Isipin nyo, kahit nilapastangan yan yung nanay niya. Di ba? O mga magulang, yan ang magiging isipan ng inyong mga anak. Okay lang na lapastanganin kayo dahil sa religion. Pinagtatanggol yan. Pero ako hindi ko may pagtanggol. Hindi natin pwedeng ipagtanggol yung lumabag sa unang kautusan na may kalakip na pangako. Totoo yun. Eh bakit tayo sasang-ayon doon? Di ba? Sumang-ayon ka doon. Ito yun eh. Sumang-ayon ka sa kanila. Lumigaya sila. Nagdamdam naman ang Diyos. Di baling tayo hindi sumang-ayon sa kanila, basta ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaluguran sapagkat ang ating sinusunod yung paraan ng Diyos eh. Hindi yung paraan na Ang daming question na hindi nila masagot, kapatid hindi na nila yan. masagot. Hindi nila Una, talaan. Ginagamit nyo, Mateo 18:18. Pag-aralan nyo mabuti yan. Kalawa, magtayo daw ng bahay sambahan, umakyat sa bundok. Hindi yan para sa atin. Yan ay para sa Israel. Yang utos na yan. Ang para sa atin, ang deklarasyon, kayo templo. Di ba? Ito ang templo. Paano nililinis ang templo? Sa pamamagitan ng tamang aral. Paano naman winawasak itong templo? Kapag naturuan ng maling doktrina. Tama. Di ba? Pag natuluan ng maling doktrina, kita nyo, ano ang epekto sa maraming iglesia na kasama dyan? Ang tingin ninyo, ito, kung may, mga nakikinig na mga hindi kaanib sa iglesia ni Cristo, kaibigan ninyo yung mga iglesia ni Cristo. Ang tingin nila sa inyo, mga wala kayong kwenta dahil susunugin lang kayo. Whether you like it or not, kapatid na Erning, nung nakausap ko yung dalawang pastor doon sa Northern California, yun ang sinabi ko. Kung ako member pa kung ako kasama pa ako doon sa iglesyang yun, kung yung iglesyang yun ay hindi pa umalis dito sa amin, yun, pag nakita kita, Brad, ang tingin ko sa iyo, kaaway ka kaagad. Noon yun, yan ang damdamin natin Yun noon ang damdamin natin eh. Bakit? Bakit kaaway agad? Paano nga hindi natin kapanampalataya, di ba? Yun ang ano, tapos ang tingin natin, kahit ano pa marating ng isang tao, hindi maliligtas. Tingnan mo yan, paano na lang ang kaligtasan nyo? Pinapagdilim na kayo yung mga salitang yun. Alam mo, mga salitang yan, yung mga inventong salita, pinapagdilim, nagrebelde, lumaban sa pamamahala. Yan mga negatibong mga salita yan eh. Ang taong gullible, napakadaling maniwala niya. Lalo na kung nagtiwala na sa iyo. Pero mga kaibigan, mga kapatid, yung ba pinagtiwalaan nyo, siniyasat nyo? Ha? Bakit siya nagpapatawag na siya yung supreme ninyo? Ano katulayang supreme? Pangkalahatan eh. Pwede supreme. Supremo siya. Supremo. Sino bang may supreme? Sino bang supreme head ng iglesia? Ang Kristo. Kaya bakit? Siya kanya ibinigay yung lahat ng kapamahalaan. Hindi siya tagapamahalang pangkalahatan. Ba't tinatawag nyo yung manalo? Yan ang tanong. Noon pa yan, nagsimula kay kapatid na Eranio Manalo. Kaya nagiba ang templo. Dahil sa nagiba ang maraming templo, balikan uli natin yung sinabi ng Diyos. Di ba? Balikan uli natin para meron pa naman tayong konting oras kapatid na Ernie. Yeah. Meron pa isang minuto. Korinto. Di ba? Korinto.
Unang Korinto 3:17. Ayan, puntahan natin yan. Ayun. 3:17. Ayan, no? Di ba? Nababasa po ba ninyo, kapatid na Ernie? Yeah, if anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, Ay, God will destroy the destroyer. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. ayan. Di ba nag-iba sambahayan ng kapatid na Nag-ibang sambahayan nila. Nawa, nag-away-away? Parang kagulo-gulo. House of David, di ba? Yan, makikita ninyo na hindi lang ito sinalita ng Diyos na nakasunod. Pag nilabag mo ito, iyan ang magaganap sa iyo. Yan ang magaganap sa iyo. Magigiba ka rin. Kaya yung mga ministro na dati nating kasama na sumama diyan sa pagtalikod na yan, ano? Kayo, nagte-texto pa rin kayo ng ganito? 100% yan. Magaganap yan. No? Kasi ang tinuturo nyo, false doctrine eh. Ano katunayan? Sinasabi nyo, magpatala. Yung Mateo 18:18, talaan. Hindi naman talaan. Sinasabi nyo, tagapamalang kalahatan, ang manalo. Ang sinasabi ng Biblia, ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, ang Kristo. False doctrine yung tinuturo niya. Diba? False doctrine yan. Sinasabi nyo, policy ng Diyos na kamag-anak ang dapat na sa mga pamilyang manalo. Hindi False totoo doctrine yan. din yan. False doctrine na naman yan. Kaya, como false doctrine yan, hindi totoo po yan. Siyempre, paano naging totoo sa kanila yan, kapatid na Ernie? Pinaniwalaan nyo eh. Ano mang pinaniniwalaan nyo, nagiging totoo. Diba? Hindi Pero ang totoo. tanong, siniyasat po ba ninyo? Tinanong po ba ninyo? Kinwestiyon po ba ninyo? Kami kinwestiyon namin yan. Pinagko-question namin yan bago kami nakarating sa pagkakataong ito. Bago namin niyapos ang pananampalatayang ito. Naitanong ba ninyo? Sabi ng Kristo. Ano sabi ng Kristo? Pag sidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ano? Pangalan. Alam nyo ba yung pangalan ng Diyos? Pinagtatawanan pa ng mga ministro nyo eh. Di ba? Yan, mga false doctrine na sinasabi. Kapatid na Jeriel, excuse me, no? Sasabihin nilang tayo pinapagdilim. Samantalang tayo, sa awa ng Diyos, nalaman natin ang pangalan niyang Yahuwah. Samantalang sila, dalangin ng dalangin, sambahin nawa ang pangalan mo, hindi alam ang pangalan. Sino nasa dilim? Yung nakaalam ng pangalan ng Diyos o yung hindi? Kaya bumabalik sa kanila eh. Di ba? Nakakarma sila sa sinasabi nila, pagka kayo ang wika, hindi kaanim sa iglesyang ito, hindi kayo maliligtas. Pag sabi doon sa Korinto 5:13, ang bagamat ang hatulan ninyo nasa loob lang ng iglesia, bagamat ang nasa labas Diyos ang humahatol. Ang nasa labas ng iglesia, mga kaibigan, nasa iglesia ni Kristo, ang humahatol ay ang Diyos. Ba't pati yung nasa labas pinakikialaman ninyo para sa sinasabi ninyo, hindi kayo maliligtas, kaya magbalik loob kayo. Hindi kayo maliligtas, dagat-dagatang apoy kayo, magbalik loob kayo. Ang hatulan nyo yung nasa loob lang ng iglesia. Ang nasa labas po, Diyos ang hahatol. Yeah. Sabi pa nga you will be judged, di ba? Accordingly, kung paano mo tinuhusgahan yung kapwa mo, yun din ang ihahatol The way you judge others. Ayan yan eh. Mateo 7:2. Basahin nga natin. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ito Mateo 7:2. Sabi nga napakaganda na nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos eh. Mateo 7:2. Ito. For just as you hypocritically judge others when you are sinful and unrepentant, so will you be judged. And in accordance with your standard of measure used to pass out judgment, judgment will be measured to you. Ano sinasabi natin? Hindi maliligtas yan. Ikaw yung hindi maliligtas batay sa talatang ito, kapatid na Ernie. Yung nagsasabi nung hindi maliligtas yan dahil hindi iglesia ni Cristo, ginudge mo, hindi siya maliligtas. Hindi ikaw yung hindi maliligtas. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na kung kayo naghuhusga o nang mahatol sa kapwa mo, kung ano inihatol mo, yun ang hatol na gagawin sa iyo. Ano hatol mo sa kanya? Hindi siya maliligtas. O ano hatol sa iyo, kapatid na Ernie, kung pag-uunawain nating mabuti yung nakasulat. Ayun, hindi maliligtas. Di ba? Kaya tayo, ang kaligtasan,
merong kanya-kanyang pagkakataon yan ng kaligtasan. Merong unang pagkabuhay, meron doon sa ating tribulation o pagbabalik ng Kristo, merong bibigyan na magiging tupa siya, i-convict na maging tupa siya. O, meron naman doon sa pinakahuli, yung judgment throne ng Diyos, bubuklatin naman yung meron pa rin maliligtas doon. Kaya ang Diyos lang ang nakakalam kung sino ililigtas niya at kung sino hindi. Hindi kayo, hindi tayo. O hindi yung leader nyo, hindi yung mga ministro nyo na nagsisisigaw kayo, hindi maliligtas, hindi maliligtas. Naku. Ngayon, kapatid na Jeriel, ang isa pa sa kapansin-pansin na doon naaakit yung maraming miyembro, maging tayo noon, parami ng parami ang mga nag-aaral sa ministeryo, no? Pero pinagyayabang yung mga dami ng mga naordinan. Wala sa dami eh. Tandaan natin, ng panahon ni Elias, maraming mga propeta si Baal. Pero ang propeta ng Diyos na natira ay si Elias. Ang pinakinggan ng Diyos, ang sinupok na handog yung kay Elias eh. Di ba? Yeah. Yung mga handog na dapat ay nasunog yun. Kung totoo, yung mga Diyos-Diyosan itong ng mga propeta ni Baal eh. Dapat natupok yun eh. Pero hindi. Hindi sa dami po yan. Ang sabi doon sa Oseas, ang sabi sa pagdami ng mga tagapagturo o pare ay sa pagdami ng mga gumagawa ng kasalanan. The more of you priests there are, the more you sin against me. Bakit? Sapagkat ang itinuturo sa pagdami ng mga ngaral, ang ipinangangaral nila ay false doctrine, dumadami ang nagkakasala at nagiging kalaban ng Diyos. Yeah. Kaya mga kapatid, di baling dalawa o isa ang nagtuturo basta totoo sa pamamagitan po ng ating teknolohiyang ginagamit na ito, makakarating ito sa mga tao. Ang sabi nga ng Biblia, pag narinig ninyo ito, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Huwag. Suriin ninyo. Pakinggan ninyo. Sapagkat pagka mayroon pong isang ideya na upo sa inyong paniniwala, huwag niyong kaagad kokontrahin o labanan. Suriin ninyo. Timbang-timbangin po ninyo. Paghambingin po ninyo. Makikita ninyo ang malaking pagkakaiba. Sabi nga, baka yun yung mas maayos at mas maganda kaysa doon sa sinasabi mong maayos at maganda para sa iyo. Kasi dapat yun talagang ikumpara mo. Mag-open ka ng isip mo, katulad ng isang Bereano. Tuwan-tuwa silang makinig kay Pablo. Talagang excited sila pag nandiyan na si Pablo. Nakikinig sila kay Pablo eh. Pero sinisiyasat nila sa Biblia. Totoo ba sinasabi nito? Tingnan nga muna natin bago natin ito sampalatayan. Di ba? Bago nila sinampalatayanan yan, yung tinuro sa kanila pinangaral ni Apostol Pablo, bay nagbasa rin sila. Kaya dapat kayong magbasa. Magbasa rin. Yung binabasa nila, basahin. Oh. Alam mo doon sa Bataan, nung nagkakagulo yung New People's Army noon tsaka yung iglesia, ewan ko, alam ninyo yan din sa Sanchez Mira, nung sinunog ng New People's Army yung kapilya nila. Kapilya. Oh, merong lumitaw dyan na may mga ministro gumagamit ng talata ng Biblia. Oh. Ang nakalagay doon sa Lucas yata yun, ang sino mang ayaw sumunod sa aking mga palatuntunan, dalhin ninyo sa harapan ko at patayin ninyo. Isipin mo, tuturo mo yun doon sa mga kapatid. Tuturuan mo pumatay. Hindi naman salita ng Diyos yun. Salita yun ng isang naghahari-harian. Nakita nyo? Kasi nga, hindi sinisiyasat. Hindi sinisiyasat noong mga nakikinig. Kaya napaka-delikado kapag nagkaroon ka ng pananampalataya na hindi mo siniyasat ang bawat aspeto nito. Tanungin natin. Magpatala daw. Sabi, sa Mateo 18, talaan ba talaga yun? Ba't parang ang sumusunod yung langit? Itatalaan muna ng lupa para itala ng langit. Boburahin ng lupa, paguburahin ng langit. Hindi ba dapat nasusunod yung lupa? Isang langit. Di ba? Tagapamahalang pangkalahatan. Sa kanya ba binigay lahat ng kapamahalaan? Paulit-ulitin namin May yan. isang ministro, kapatid na Jediel, na kanyo pumunta rito at ang sabi niya, pag sinabi ng pamamahala na, ano sabi? Pula. Ano sabi? Paano nga Pag yun? sinabing pula, kahit puti pa yan, pula na yan. Naku po. So makatwid sila. Pero alam mo yung brother, ewan ko kung talagang makikipagpukpukan nyo ng ulo. Subukan mo nga sabihin yan doon sa Saudi Arabia, brother. Baka magtago ka rin. Bueno, ating pong natugunan at nasagot, hopefully, yung ating pong paksa na hindi po pulisiya ng Diyos
na manggagaling sa isang dugo o angkan lamang ang kahalili o hahalili. Doon sa leader talaga nalagay ng Diyos. Hindi po, hindi ganon. At na ating nabasa yung kaso ni Moises, Josue, kaso ni Haring Saul, at saka si David. Hindi ho anak ni Saul si David, hindi anak ni Moises si Josue. Kaya mga kapatid, ang dapat po nating tingnan ay ang doktrinang nasa Biblia. Tingnan nyo, aral, 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 aral. Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Bueno, tayo po'y mananalangin na kapatid na Diyos. Ama namin Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Muli mo kaming pinaalalahanan. Pananalangin namin ang lahat ng mga taong iyong nilalang sa lupa. Tulungan mo po sana maunawaan namin lahat ang iyong kalooban kung ano ang talagang nais mo. Alam namin na ang iyong kalaban, ang Diablo, ay parang liyong umaungal na hindi nagpapahinga para masila niya ang mga lingkod mo. Tulungan mo po sana ang mga pinuno ng mga bansa na kapag sila'y nagpapasya, wag po sanang magkaroon ng pananakit sa kapwa, kundi maging mapayapa kaming lahat at makapaglingkod kami sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga ministro ng iba't ibang relihiyon, pati na yung mga pari ng anumang relihiyon. Tulungan mo po sana na ang maituro ay yung kalooban mo, wag yung sarili lang at personal na paniniwala. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo ng aming panalangin, pinagpala mo na kami at papahintulot mo na ang iyong mga aral ay makapagbukas ng maraming isipan. Sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Sige, hanggang sa muli po. Maraming salamat, mga Kapatid na kapatid. Henry, nandiyan pa ba si kapatid na Henry? O baka nandiyan ka pa, pero Paalam na tayo. paalam na tayo. All right po. Good night po, ah. Good night. Okay. Sa susunod po uling linggo. Sige.